Sa police station. Kala ko sa police station. Kita mo na. Kita mo na. Kita mo na. Oh. Sabi nga ni Ate Alma, wag na magaling-magalingan. Wala ka ring alam. Police assistance. Bakit po kayo kinuha ni former president? Ano po yung quality nyo na nagustuhan niya? Para naging man lang siya ng police, ako ang ibinigay, Your Honor. Ako ang i-assign. And then, after that, kayo na yung nagustuhan niya for 20 years. Siguro. Oo. Driving. At isa lang ako napatay nyo, but according sa kay Secretary, former Secretary de Lima, ilan po yung 7 po ba yan? Ito? Ito po yung listahan na sinasabi nyo na what do you call this? Na-involve si Mr. Sani Benaventura. Yung kanina you mentioned a while ago. Several times. How many times? Kita mo. I cannot. Kita mo. Kita mo. Diba? Oo. Parang parang gusto nyo talagang tumbukin na, oo, ikaw ang pumatay doon sa pito. Yes. Magandang gabi sa inyo mga kasama. Andito naman si Bibils nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ayan, pasalamat tayo 126 na po ang subscribers natin. Maraming salamat po. At doon po sa hindi pa nakapag-subscribe, yan, mag-subscribe na po kayo. O, ano meron? Grabe ha. Matapos tawaging yang takot. Yan na sinasabi ko, di ba? O, eto. Pag-usapan muna natin itong si ang pangalan nito, Hudwano. Hudwano. Bansagan natin siyang Hudwano. Ito, nagtapang-tapangan kasi. Ngayon, chichikahin tayo ni Chikadora at mamaya sa pinali ng ating video. Kahit anong pilit nitong mga tuwadcom na paratangan, paaminin, itong si Kuya Sammy, wala ho silang napala. Bagkos, pinagtawa na lang siya sa kamera. O ano bang meron dyan, Chikadora? Pwede mo ba sa aming ikwento kung ano-ano yung mga usapin dyan? Pero bago yan, isang like, isang share, all good sa po tayo dyan, O eto na, hindi natin patatagalin pa. Chikadora, ipasok! Kung sino pa ang walang alam, sila pa ang mga matatapang. Matapos sabihing naduduwag raw ba ang dating Pangulo kaya hindi dumadalo ng Quad Committee hearing, Congressman Paduano tinawag na unggoy ni former President Rodrigo Duterte. Nag-viral sa social media at hindi naman pala Hudwano ang pangalan mo, kundi unggoy. Di umano. Ayun niya sa video, Ang pangit, no? Ang pangit ang pangalan, mga kasama. Unggoy! Tuloy! Umabot na sa mahigit sa 2.7 million views across social media platform ang diretsahang banat ni former President Rodrigo Duterte sa mga kongresistang tila nagsabing duwag raw ito kaya't hindi dumadalo sa Quad Committee hearing. Diretsahang tinawag na unggoy ni former President Duterte ang Negros Occidental 3rd District caretaker na si Congressman Paduano, kung saan ito ang isa sa mga pinakanatandaan ng maraming netizen nang sabihin niyang naduduwag raw ba ang dating Pangulo kaya't hindi siya pumupunta o dumadalo sa mga investigasyon ng Quad Committee patungkol sa mga aligasyon ng pagpatay o extrajudicial killing maging ang mga di umunay pagkakasangkot raw ng former president sa mga usapin ng droga. Interrupt natin. Taga Negros. Ito pala yung kababayan nyo. Kilala niyo pa ba ito? Naku po. Nakakahiya, no? Oo, baka mamisan, makasalubong to ng mga kababayan niya. Iiwasan na lang siya. Bakit? Kasi nakakahiya ang pinagagawa nito sa kamera. Diba? Hindi lang buong Pilipinas, buong bansa, buong Pilipinas, at meron pa sa ibang bansa. Europa, Amerika, kung saan Canada, diba? Middle East. Napapanood ito, napapanood siya. Kung ano-ano mga pinagagawa sa kamera na hindi na nakaaya-aya sa ating mga kababayan. Ito tuloy. Duterte,
nagtatanga-tanga raw ang mga mambabatas na ito para paulit-ulit na mag-imbestiga kahit wala naman silang sapat na ebidensya. Tila nagrurunong-runungan lang rin daw ang mga nasa kapangyarihan ng Kongreso, lalo't isa na raw si Paduano na binansagang boy contempt ng maraming Pilipino. Sa kanyang naging pahayag, pinagdiinan ni former President Duterte na mukhang walang alam ang mga nag-iimbestiga sa Kongreso, kabilang na si Paduano. Totoo naman yan. Nasabi po yan ni Senador Marcoleta na itong mga Tuwadcom ay wala ho alam, ha? Imbis na makatulong, nangyayari, hindi ho sila nakakatulong. Sila na ho ang nag-aakusa doon sa mga resource person nila. Alalahanin niyo ho, resource person pa lang ito. Hindi po ito akusado. Pero ang trato nila, kakaiba. Ay, nakakapagtaka. Bakit gigil na gigil sila paaminin kung wala naman dapat aminin? Tama ho ba? Di ba? Wala naman dapat aminin Bakit mo papaaminin? Kaya ho kayo, wag na kayo magpipilit-pilit. Nabibisto na kayo. Alam na ho ng taong bayan ng mga karakas nyo. Ang kulay nyo. Oo, di ba? Isang anyo lang naman kayo, di umano. From butiki, naging crocodile, naging lulong. Di umano, sabi ni Ate Merly yan. Lagi si Ate Merly na naka-standby sa atin, nagko-comment ho yan. Tuloy. Narito at pakinggan ang matapang na pagsagot ni former President Rodrigo Duterte kung saan matapos siyang tawaging duwag, Paduano, tinawag na unggoy ni Digong. Panoorin ang full video. Galit sila? Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante at yung si Dan Fernandez. Bakit ko sila sabihin mo? Tangin. Pera nila. Wala na akong pera Nagpamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. I never, kayo taga-Davao kayo, kababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan, pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. At sinabi kami, kapunting ka daw. Sige daw. Si Paduano nagsabi, kaniha lang. Sino? Paduano. Yung Congressman Paduano. Sino yung unggoy na yan? Ang mga person, nag-contempt sa lahat. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong kanunin. Galing na ako sa Congress. Nag-mayor ako, nag-congressman ako, nag-presidente na ako. Do not give me that shit. Paduano? Nakatikim ka, no? Nakatikim si Paduano, mga kasama. Yan, may ads lang, ha? Kita nyo? Ang Pangulo ay simple lang, di ba? Simple lang yan. Napaka-simple lang ng Pangulo, di ba? Pero rock, kung ikaw, nagtatapang-tapang ngayon dyan, nagtatapang-tapang ka noong nakaraang araw, eto, pakinggan mo yung sinabi niya. Kaya mo ba yun? Di ba? Kala ko pa naman abangan natin yung pagsagot nito. Tignan natin kung may rebat siya dito kay Pangulong Duterte. Baka mamaya, kagaya rin ito nung isa Meron dito mamaya sa isang video natin. Meron doon gusto na rin tapusin, Gusto na rin tapusin ang investigasyon. Mukhang nagsasawa na sila. Wala silang makuwang wala silang makuha, wala silang mahita dito sa mga resource persons. Halos lahat po na mga resource person nila, wala hong pag-amin na nangyayari. No, bukod tangi lang kay karma na tinakot nila di umano. Nakakatuwa talaga. Ito, tuloy mo. Dito ka ba magtatapang-tapangan? Unggoy. Paduano. Ang tawag sa'yo ng Pangulo, unggoy ka raw Sabi sa video. Di ba? Tuloy. Hearing, imitan ka ba nila sa hearing? Bakit sila galitan doon, man ako? Hindi sa Senate, sa congressman. Kasi inibitahan ka daw Atty. Tilgraph
Galit sila? Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante sa yung si Dan Fernandez kasi Sipain ko sila, sabihin mo. Ang ina. Pera nila. Wala na akong pera eh. Nagpamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. I never kayo taga-Davao kayo, lakin tayo, kababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan, pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon, buang. At sinabi pag ipakunting ka daw. Sino? Si Paduano nagsabi kanina lang. Sino? Paduano, Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi Sino yung unggoy na yan? di ba kung taga sa kanya? Kasi yung aktor na yan, si Dan Fernandez. So, ayun narinig nyo naman kung ano yung, yung rebat ng ating Pangulo dito kay Huduano. Di ba? Talagang siguro hindi niya masisikmura yan. Oo. Ewan ko, kung magre-rebat ito si Huduano, baka siguro hindi na. Baka mabahag na ho ang buntot nito. Siguro nagpapasikat lang sa mga kasamahan niya o sa kamera. Akala niya siguro masisindak niya ang dating Pangulo. Diyan ka nagkakamali. Kuya Huduano, eto. Bakit sinabi parang gusto na raw tapusin ang hearing? Bakit kaya? Ano kaya ang meron? Siguro, kaya nila nasabi yan, parang asar na sila dahil wala talagang nahihita. Magmula doon sa unang resource person na pinatawag nila, na kung hindi pa magkakaroon ng contempt, ay hindi ho mag-iiyak-iyak dyan sa kamera. Doon naman sa pangalawang resource person na pinatawag nila, binigyan ng papel, hindi sinunod yung utos, nagsalita sa Blue Ribbon Committee, ngayon, gigil sila, ikakasuhan pa ngayon si Grijaldo. Ito naman si Colonel Leonardo, wala rin ho silang nahita. Hanggang sa umabot na mamaya, meron akong papakita ng video sa inyo. Doon naman yun sa, yung huli, pinipilit nilang paaminin yung driver, wala rin silang mahita, pinagtatawanan lang sila ng driver. Ito na, paano natin nasabi na parang gusto natang tapusin na maaga bago katapusan o bago matapos ang taon. Ito, ipasok mo. Ano ba meron kaya dito? May pag-uusap pa kaya dito na maayos? O talagang wala na talaga silang mukhang ihaharap kung ipagpapatuloy ang pagdinig dyan sa sinasabing AJK daw di umano. Ito na, pasok. Sa susunod na linggo, nakatakdang isagawa ang ika-11 public hearing ng House Quadruple Committee o Quadcom na nag-iimbestiga sa extrajudicial killings ng anti-drug war ng Duterte administration, illegal pogos at illegal drug trade. Kung si Quadcom Overall Chairperson Representative Robert Ace Barbers ang tatanungin, umaasa siyang matatapos na ang isinasagawa nilang mga pagdinig bago magsimula ang taong 2025. Hopefully, sana this year. I cannot really honestly say hanggang kailan, but I'm looking at before the end of the year. Sa tingin din ng kongresista, malapit nang matapos ang investigasyon nila sa illegal pogos. Gayunman, aminado itong ilang pagdinig pa ang kinakailangang isagawa para maisara ang usapin sa EJ case, gayon din sa illegal drug trade. Dalawang topic na lang ang maaaring maiwan at mangangailangan siguro ng ilang hearings pa, itong topic sa drugs at saka itong topic sa what they call this dito sa EJK. Kasi alam mo, maraming gusto magsalita talaga Ayaw namin na i-ignore lahat ng gustong kaya nga pinapaaral pa namin, pinapavet pa namin sa mga abogado. Samantala, kaugnay ng patuloy na hindi pagdalo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang pagdinig, pag-aaralan pa ng Quadcom kung ano ang susunod nilang magiging hakbang. Batay sa panuntunan ng Kamara, matapos ang ilang ulit na hindi pagdalo ng resource persons ng walang sapat na dahilan, posibleng mag-issue na ng show cause order. Kasunod nito ay subpoena at kung hindi pa rin dadalo ay maaaring magresulta sa contempt citation at order ng detention laban sa resource person. Subalit ayon sa dating punong ehekutibo, wala na itong pamasahe papuntang Metro Manila at nasabi na rin niya ang lahat ng nararapat niyang sabihin kaugnay ng EJ case at anti-drug war sa Senate probe. Pera nila. Wala na akong pera Nagpamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. Wala akong
extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan, pati yung retirement ko. In deference to him being the former president, we still will accord him all the necessary courtesy that we can extend to him for being the former president. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Yun naman pala. Ha? So, gano'n na lang. Kung gusto nyo tapusin nyo. Kung gusto nyo magbaba ng supina, gawin nyo. Ha? Ayun nga lang, ang sabi ng taong bayan, oo, baka po magkaroon ng problema. Pag ganyan, di umano ang mangyayari. Kaya, oo, di ba? Kung wala naman talagang mapatunayan, wala kayong mabalangkas na batas, wala kayong mabuong batas, at mga ebidensya, hayaan nyo na ang korte. Di ba? Hayaan nyo ang korte mag-decide kung may kaso o wala. Sabi nga doon sa AGK na kaso, binasura na. Di ba? O ano pa ba? Halos po ata sa lahat ng mga nahawakan yung kaso patungkol dyan, Pogo, wala rin kayo napala. Alam niyo bakit? O, isang senyalis lang po yan. O isang dahilan lang po yan na talagang pamumulitika lang ang labanan dito. O, nakikita natin dito. Kasi tignan nyo lahat po na nangyari patungkol sa mga Pogo, yung mga pinatawag na Pogo, yung mga ganun. Wala ho O, nangyari nga dun yung mga babae. O, sino? Sa Sandra. O, ngayon, nakalaya na rin po ata. O, humihingi ng na magkaroon ng kasama dun sa, ang tawag doon, sa piitan. O. Diba? Wala Wala hong napapala. Walang Hayaan nyo na lang ang korte na mag-decide kung meron. Meron nga isa. Hindi ko lang na parang nabasura yung kaso niya Tama. 'Di ba? Walang mabigat na ebidensya. Yung inimbestigahan niyo diyan. Napakalimutan ko yung tinanong ni Mang Kanor yun Nakapagpariban ka na ba? Yun natatandaan ko yung mukha nun. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Yun nawala na meron siyang kaso na parang nabasura na. 'Di ba? Dito, kung hindi magaling yung abogado mo, hindi magaling yung tao na pinaparatangan nila, hindi. Sabihin natin resource person daw, di umano. Yan ang lagi nila sinasabi. Pero pag nakita mo sa hearing, parang hindi resource person. Kung ipahiya nila, parang, dismiyo, marimar. Ituloy na natin dito. Sino ba itong magsasalita ngayon dito? Ito, dikdikan ng laban dito, Kaya tapusin nyo yung video natin at share nyo. Bakit? Ngayon, parang ang nangyari dito, parang biglang pumasok ata dito yung isang babaita, parang nadismaya ito si boss. Kumulot yung mukha Pero bahala na sila sa inyo kung sino yung ano yung paliwanag dito ni Mr. Sammy. Kasi talagang sabi 'di ba? Dito tinatrato namin ng resource person dito na maayos. Hindi namin binabastos. Pero dito makikita nyo, mayroong pahapyaw na hindi mo maintindihan. Ganun ba ang mga tamang pagtatanong? Sabi nga ni Senador Marcoleta, hindi ganyan pagdating sa husgado. Tignan mo nga lang na mata yung akusado. Yung nasasaktal, tignan mo lang na masama. Pangaharas na raw po yun, di mo ganun kagaling Senador Marcoleta. Kaya believe ako, Ako, sa opinion ko, si Senador Marcoleta po ay magna-number 1 yan. At ito pa, may pasok na natin yung PDP laban. Senador Marcoleta, Vic Rodriguez, pasok nyo. At sino pa? Sa party list, yun masasabi ko, OFW. At ito pa, in-endorso na po, nagsalita na po ang ating Pangulo Duterte na susuportahan niya talaga itong si Pastor. Huwag niyong kalimutan, si Pastor. Malaking bagay po yan. Diba? Ito na. Ipasok na natin, masyado na hong maingay ito kung sino yung magtatanong dito. Panoorin nyo, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, former Senator De Lima. Can I intervene? With respect to the questions of Congressman Gutierrez, I already checked the records about the numbers of abduction. There are actually more than 2 cases of abduction. Okay. If I may be allowed to Yes, enumerate. please proceed. The abduction and massacre of the Patasaha family,
between 1992 to 1995, the abduction that led to the kidnapping for ransom of Mr. Alan Yap and Danny Ong in separate incidents, that's 1992 to 95, the abduction and beheading of suspected would-be assassin of Mayor Rodrigo Roa Duterte and his woman companion. Ito sabihin ko lang sa inyo. 1992, wala nga na isang pa na kaso noong panahon na yun. Ngayon, huhungkatin nyo diyan? Anak naman ng bugi. Diba? Parang halata. Diba? Kahit siguro grade 11. Alam nyo mga sinasabi nyo. Kaya siguro ang nangyayari itong mga resource person na iniimbitahan nila hindi na ho nagsisi atin dahil kahit nga kaduluduluhan kanununuan daw pinagtatanong sa tingin nyo kaya mga kasama maayos ba yung mga ganyang sistema nila kahit luma na yung mga nabaon na sa limot yung mga kaso uungkatin pa rin, di ba? Nako po, tuloy. That's in 1994 to 1996. The abduction and killing of former constabulary soldier, Master Sergeant June Bersabal in Samal Island, 1993. The abduction, the asking for ransom money, and killing of a suspected terrorist, Mr. Makdum, in 1999. The abduction and killing of 3 male Muslim individuals who were suspected bomber and Shabu couriers from Cotabato City. That's from 1999 to 2000. The abduction and killing of 2 Muslim small-scale miners in Mati, Davao Oriental, in 1999 to 2000. The abduction and killing of Mr. Nur Kamamara of Kamamara Muslim Village in Diversion Road, Davao City. That's between 1999 to 2000. The abduction and killing of SPO4 Sunny Benaventura's neighbor, an errand boy in Samal Island, whom our group called alias Manok. The abduction that was in between 2006 to 2007. The abduction and killing of 1 Taiwanese national and 2 Filipino collateral damage between 2007 to 2008. The abduction and killing of a dance instructor as ordered by Mayor RRD, Rodrigo Roa Duterte, through SPO4 Sunny Benaventura between 2008 to 2009. The abduction and killing of Philippine Army Master Sergeant under General Dami mabaon na sa limot ito. In 2010. Ito lang ang tanong natin. Kasi ang pagkakalam natin, isa po siya sa isang, ito si ate kung sino nagsasalita. Isa po siya sa isang pinakamataas na namuno, na appoint, no? O nanungkulan. Pagdating sa mga, yung panunungkulan ng dating Noynoy, no? Bakit ate hindi mo kung kinasuhan no nung nakaupo ka pa o nakapesto ka pa, 'di ba? 'Yun ang pagkakaintindi natin doon Bakit hindi mo hinalungkat nung panahon na na pwede pa, no? Na sana medyo malakas-lakas pa yung persa nyo, di umano. Ngayong wala na sa pwesto at may usapin ng pagtakbo ng eleksyon at ngayon mag-e-eleksyon, ngayon yung hinahalungkat. Di ba? Yan ang katanungan natin, kababayan. So, mabalik na nga tayo dito. Ilipat na natin dito kay Sammy. Kay Sammy. Yung usapin, Baka naman mas maganda, kay Sammy na tayo mag-focus. Sige. Tuloy na natin yan. Ito. Wow, ito. Talagang nakalabas pa yung espada niya sa leeg. Tuloy! Ay, bakit lumipat? Anak ng bugi naman. Bakit lumipat? Tama ba yung ginawa ko? Mukhang nawala na ata ako bigla tignan natin. Ito nga, ito. Tuloy! 7,173. User, 440. Now, we were told that most of these killed, if not all, were killed sapagkat sila ay nanlaban. Ang alin? Therefore, the question is, kung sila po'y nanlaban, meron nakuhang ebidensya ang mga kapulisan natin at sila ngayon ay nandun sa tinatawag nating
ang tawag doon? Sa Philippine National Police? Crime Naku Lab. po. Crime Laboratory, no? Therefore, Mr. Chair, kung 7,173 pushers ang nanlaban at 440 users din naman ang nanlaban, therefore there should be more than 7,000 guns that are in the crime lab of the Philippine National Police today. Ito lang po ang nais kong sabihin, Mr. Chair, if I may also suggest that perhaps we in the Quadcom could be able to have an ocular inspection on the crime lab of the Philippine National Police to find out that if indeed there are enough guns that they have actually confiscated as evidence in the killings of more than 7,000 people, Naku. Mr. Chair. Sabi nyo lang yan. Thank you. Thank you, Congressman Abante. Yes, we will schedule an ocular visit in the. Where do you want to visit? In the crime lab. Okay, in the crime lab as soon as our schedule permits. So I'm sure, Mr. Chair, yung mga baril kasi dapat may date yan saka may pangalan, di ba? Naku po. Yan na naman. Bumanat na naman siya. Therefore, natin maigi kung talaga nanlaban tong halos lahat na 7,000 na ito. Naku po. okay, thank you, Congressman Abante. The next to interpret. Oh, eto na. The last is Congressman Dan Fernandez. Thank you, Ito na ha. Ito na yung pinali natin. Ha? Kung paano ito mag-segue, hindi siya maka-obra dito kay kay Sammy. Nginingitian lang siya halata naman, banas na ito. Sino to? Taga Laguna. Sige, pasok. Diretso. Mr. Chairman. Kapraso lang po to. Talagang kapraso. Kapiraso lang daw Kanina I was about to ask Mr. Sani Benaventura. Matagal po kayo kay former president, no? At, Yes, Your Honor. ilan na po yung napatay niyo po Isa lang po. sa buong buhay niya? Nakasuhan na po ako sa Napolcom. Nakasuhan ako matagal na po yun, mga 1987. Hindi pa mayor then Mayor Duterte. Hindi pa siya mayor, mayroong police assistance, may nabaril po ako namatay. Kinasuhan po ako sa Napolcom administrative. Bakit niyo po napatay, Mr. Sani? Extortionist po. Extortionist. Yeah po. At because of that, can you kindly tell us the whole story? Yun po, na may nagtawag ng police assistance, pinuntahan namin. May baril talaga, Your Honor. May Saan po baril. kayo naka-istasyon during that time? Sa police station, Your Honor. Oo nga po, saan nga pong police station? Sa po. Sa Sasa, ayo. Sa police station. Kala ko sa police station. Kita mo Sa na. Sasa. Kita mo na. Kita mo na. Sabi nga ni Ate Alma, wag na magaling-magalingan. Wala ka ring alam. Hala. Ano ba yun? Totoo kaya? Naniniwala ba kayo mga kasama? Na ito ay wala raw alam, sabi ni Ate Alma. Type nyo sa comment section kung naniniwala kayo. Kung hindi, type nyo rin dyan. Police Police station kayo naka-assign. Yes, Your Honor. Kung saan, doon din na-assign si Colonel Garma. Di ba? Yes, Your Honor. At yung pong pag-respondi nyo, ay kayo ang head ng Sasa Police Station nung mapatay nyo po. Walang, Your Honor. Anong rango po nyo during that time? SPO3? SPO3. Yes, Your Honor. Okay. At year ano po yan? 19 na po? I think 87, Your Honor, 87. At tingin nyo, yun po naging caliber nyo. O yun ang naging tinatawag nating isang quality. And that's the reason why you were hired by the former president. Sandali lang daw yan, Your Honor. Ay, anong quality nyo po? Trabaho lang po yun, police Bakit assistance. po kayo kinuha ni former president? Ano po yung quality nyo na nagustuhan niya? Para naging man lang siya ng police, ako ang ibinigay, Your Honor. Ako ang i-assign. And then, after that, kayo na yung nagustuhan niya for 20 years. Siguro. Oo. Driving. At isa lang ako napatay nyo, but according sa kay former Secretary de Lima, ilan po yung 7 po ba yan? Ito? Ito po yung listahan na sinasabi nyo na what do you call this? Na-involve si Mr. Sani Benaventura. Yung kanina you mentioned a while ago. Several times. But How many times? Kita mo. I cannot. But- Kita mo. Kita mo. Diba? Oo. Parang parang gusto talagang tumbukin na, ikaw ang pumatay doon sa 7.
Eh, inamin niya nga yung isa lang ang napatay niya dahil doon sa extortionist. Alam niyo ba kung ano yung extortionist? Isang mandarambong din yan, kagaya nila. O kung sino may nasa kamera na yan. Alam nyo, pag extortionist, kailangan ho talaga, nasa kanila naman ho yun eh. Kung, magbabago sila. Pero nyo, hindi sa inyo, aangkinin nyo. Manghihingi kayo na hindi kayo napapagod. Extortion nyo yung tao. Tatakutin nyo, di ba? Bablackmailin nyo. Grabe. Ganoon. Ibig sabihin, kaya napatay ni Mr. Sammy yun, masamang tao. Tama. Kaya yan ang sinasabi natin. O, tuloy. Abduction and then killed. Wala yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O, biglang dumami. At least 14 cases. Kanina, natulala siya eh. Killed. Yes, I just remember that it's also, I think, in the affidavit of Mr. Las Cañas that yung abduction was actually suggested by Makasait, Major Makasait, para daw ho ma-soften yung media impact kasi kapag nawawala lang, ganun lang, mawawala. And then, so it's not really reported by media. Hindi katulad ng outright killings or massacre, ay rini-report yung iba sa media. So kaya abduction, then killing. Yes. Ay, siguro, i-amend ko po yung question ko. Kasi tinanong ko po sa inyo kung ilan na po yung napatay nyo. Ilan na po yung na-abduct at napatay nyo po? Wala, dito ko kasi, Your Honor, busy po ako sa trabaho ko as driver security. Opo. Doon po kayo, Your Honor. Diba? Grabe siya magtanong, Hindi ho makatuwiran. Diba? Oo. Kung ikaw, matinong tao, at alam mo, kukuha ka lang ng, magbubuo, magbabalangkas lang kayo, kukuha lang kayo ng, pwede na, alam nyo na pwede nyong i-forward na sa hukuman o yung, kung ano yung sinabi niya, di ba? Wala naman pa kasing pag-amin dito eh. Oo. Yung statement nyo, binubuo, di ba? Tapos, forward na natin to sa husgado. Tapos na tayo dito. Hindi, yung the way na pagtatanong niya, ibang klase ho. Ganyan! Ang sabi ni Aling Margarita, ganyan talaga yan. Nako po. Tuloy. Hindi ba niyo pwede iwanan ko yun si magkuhan ako dyan, magpunta ko lang ibang trabaho. Doon na po ako, Your Honor. Pero hindi ako... Kanina po may binabanggit po kayo na ang dami minention po ni Congresswoman Jinky Luistro about the personalities that she mentioned. Halos lahat kilala po ninyo eh. Yung sa Heinous Crime Task Force saka yung sa Anti-Crime Task Force. Kilala niyo po lahat yung binabanggit. Yes, sir. Kapwa police ko yun. Were you a part of that group? No, Your Honor. Pero driver ka, di ba? Driver, bodyguard. Hindi man yun sila sa amin, Your Honor. Part sila ng police investigation. Kaya nga, I understand that. Pero Yes, ikaw, sir. andun ka kay former president. Yes, Your Honor. At bilang nandun ka, nakatuto ka talaga kay presidente, Yes, bilang Your driver Honor. and bodyguard. Yes, Your Honor. And at the same time, kilala mo lahat itong mga nandito sa mga grupong to. Yes, Your Honor. Why? Kapwa police ko, Your Honor. Halos lahat dyan sa Lahat ng DCPO. itong polis na binanggit niya kanina, taga Davao. Sorry po. Lahat itong binanggit ni Congresswoman Luistro kanina, taga Davao. Yes, Your Honor. And kilalang-kilala mo sila lahat. Yes, Your Honor. Okay. Lahat dito binabanggit na alam nila ang tungkol sa DDS. Si Matabato, si Asierto, si Garma, si Leonardo. Halos lahat sila. Even the president knows about the DDS. Pero ikaw hindi mo alam. Hindi na. Po ko yung DDS, Your Honor, yung media ang nagkuhan ng DDS. Di ba? Sinabi na rin yan doon sa hearing sa Senado. Media lang po ang nagpalaki. Ngayon, ganun din na si statement niya eh. Ayaw pa rin ito magsitigil eh, itong mga nasa tuwadcom na ito eh. Ito mo, media lang po ang nagpalaki kung ano yung DDS na yan. Tuloy. Nagpangalan ng DDS. It was testified by Si the Matabato siya. Wait. Sorry po. It was testified by the president that he created the DDS and he formed a 7 men, di ba, doon sa grupong yun. So binanggit niya yun. So ngayon, hindi ka naniniwala sa sinabi ng presidente? Hindi ko alam yun, Your Honor. Hindi. Nadinig naman natin lahat ng sinabi. Narinig ko sa kanya, Your Honor. Di ba, sinabi niya, sandali, pakinggan mo muna ako. Sorry po. So, sinabi niya, nag-create siya ng DDS, di ba? At sabi niya, hindi yung mga police, mga mga civilian, di ba? Yes, Your Honor. So, hindi mo pinapaniwalaan ang sinabi ng presidente. So, ibig sabihin, nagsisinungaling siya kasi hindi ka naniniwala dun eh. Hindi, Your Honor. So, hindi ka naniniwala dun sa sinabi ng presidente. Hindi, Your Honor. So, walang DDS.
Wala sa akin, Your Honor. Wala. Talagang, Di ba? kala ko, Ganyan sila magtanong. Hindi nila talaga mapapaamin kasi wala naman talagang DDS eh. Yan na. Sabi mo nga sa'yo, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa ating mga balita, issue, reaction. Bukas po na umaga, abangan nyo yung upload natin. Ha? Hanggang sa muli. Ingat po kayo. Bye-bye.